At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. May mga bagong isyu na sumabog sa larangan ng politika sa bansa. Isang malaking kontrobersiya ang umiikot sa pagitan ni President Coting ng Norte Jr. at House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez. Ayon sa mga insider na may kaalaman sa mga pangyayari, may mga usapin ng pagtataksil at di pagkakasunduan sa loob ng Malacanang at ng Kongreso. Ang mga detalye ng isyung ito ay nakakabigla at posibleng magdulot ng malaking epekto sa politika ng bansa. Ang mga bulong-bulungan ay nagsasabing ang Pangulo mismo ay nagkaroon ng malalim na hindi pagkakaintindihan kay Romualdez, isang malapit na kaalyado. Ayon sa mga source, ito'y may kinalaman sa isang matinding tensyon sa mga desisyon ukol sa mga importanteng proyekto at mga posisyon sa gobyerno. Isang controversial na issue na tila may kaugnayan sa pagkahati ng kapangyarihan at impluensya sa ilalim ng administrasyon ni PBBM. Ayon sa mga expert, kung totoo man ito, malaking dagok ito sa mga alyadong grupo ng Pangulo. Isa sa mga dahilan ng hindi pagkakasunduan ay ang pag-aagawa ng mga posisyon at proyekto sa mga lokal at pambansang antas. Kung patuloy itong lalala, maaaring magdulot ito ng krisis sa loob ng Administrasyong Marcos. At hindi lang yan, ayon pa sa mga informants, may mga indikasyon na hindi papayag si PBBM na ang kanyang administrasyon ay bumagsak nang dahil lamang sa personal na alitan at hidwaan sa pagitan ng mga pangunahing tao sa kanyang gobyerno. Ang mga usap-usapan ay nagsasabi na kung mangyari man ito, tiyak na magkakaroon ng malalaking pagbabago sa kalakaran ng politika sa bansa. Ang tanong ngayon ay, ano ang magiging epekto ng isyong ito sa mga susunod na hakbang ng gobyerno? Ang mga observers ay nag-aabang kung ito ba ay magiging sanhi ng paghina ng pwersa ng administrasyon o kung ito ay magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga kalaban sa politika. Abangan natin ang mga susunod na developments sa kontrobersiyang ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Arena. Pumunta doon si former President Aquino. Pero siyempre, bilang paggalang na rin dahil siya nga po yung naging siya po yung kasalukuyang Pangulo nun, pinagbigyan na magsalita. Ngayon po, kung uulitin o mauulit sa ganitong pagkakataon bukas na ang Pangulo Marcos, masasabi sa opinion ko po, na iisa ang style nila. Yan po ang magiging po nun. At sigurado naman po na igagalang niya po yung peace rally na gaganapin bukas. At isa pa po, yung may iano lang po ako na isang vlogger na mula time na kampanya ni dating Pangulong Duterte, pinagkakitaan niya na. Tapos ngayon, nung wala na sa pagkapangulo si Pangulong Duterte, pinagkakitaan niya pa rin sa paraan na sinisiraan niya na ngayon. Kilala niyo naman po siguro yung nagpapakilala ang po. Talagang, Huwag na lang natin siya banggitin, baka makilala pa. po, Ma'am Maharlika, si Harry Roque, si Atty. Tanelo, si yung puro mga attorney yun. Kasi, kumbaga, nagsisimula pa lang sa career niya. Alam mo kung sino nang marurunong sa nagpa-practice na ng dekadang tungkol sa batas. Kung anuhin niyo, kala mo, mas marunong pa sa kanila. And yun lang po. At ang last po ay Ma'am Maharlika. Ma'am. Sure po. So, kasi nung time na, yung ganun kasi, hindi rin na nung sinabi ni former Duterte na yung tumatakbong presidente is lame duck president and yung bangag. Tapos, alam ko po ma'am nun, kasi follower niyo po rin ako nun na sinabi niya na gano'n, parang nagalit kayo kay Tatay Digong.
Kaya nag-comment po ako doon sa ninyo. Kumbaga, nagsalita ako ng ganda. Pero, Okay lang ma'am, po yun, sir. Ang importante, sama-sama tayo ngayon laban sa mambubudol. isa rin po ako ng nabudol. And Yeah. for sure, yung majority po ng IONC talagang masasabi ko pong nabudol din. Yeah. Ayun po. Maraming salamat, Ay, Your po. Honor. Thank you. Maraming salamat. At Madam Speaker, I would like to recognize now our next Honorable Ronel. Honorable Ronel, are you there? Yeah. Ronel, you have the floor. Hello, can you hear me? Oo, Yes. narinig ka. And Madam- Ayan. Yes. Magandang nakabideo. Evening po. So, Good pupunta pa evening. kayo sa rally o kung wala kayo sa Pilipinas, papupuntahin niyo ba ang mga kaibigan at mahal niyo sa buhay at bakit? Of course. Punta ka bukas. Taga saan po kayo? Taga Mindoro po, pero currently nasa Cavite. Okay. So, Cuneta ang punta niyo. So, yun Bakit po. kayo pupunta sa Hi. Cuneta bukas? Hello sa inyo, Miss Marlica, Prof. Hello. Ana, and Hi, Ronel. from Mindoro po ako. And working sa private sector. Meron lang akong tatlong bullet points actually. One is dun sa healthcare system. Kasi first time sa akin yung nangyari last year. My mom was diagnosed for parang valve replacement. Tapos Okay. na madaling araw nakapila na kami sa Malasakit Center para humingi ng tulong. Tapos malalaman namin na unutilized pala yung PhilHealth. Ganun kahirap yung sitwasyon sa Malasakit Center. Ang daming seniors na overnight pumipila para lang makahingi ng tulong. Tapos yung PhilHealth malalaman natin na hindi pala ni-utilize ng maayos yung funds nila. Sobrang Binabalik ang pondo, binabalik. Yeah. Samantalang walang case rate para sa unfair valve talaga. replacement. Sobrang Ah, minsan sa heart kung operation, walang binibigay. So, correct. Sobrang inefficient nung what could we expect? Inefficient na yung administration. Ano yung asahan natin dun sa mga downstream lines niya, diba? Tapos, second bullet point is yung AKAP. Ito ginagawa ko. Ay, sorry. Super unfair na AKAP na, di ba, why would you tax someone who is hardworking tapos bibigay natin dun sa people na can work but refuses to, di ba? Parang, kung makakarating po, no? Dahil ang balita yun natin, pa, binubulsa lang ng mga politiko yan. Oo. yun pa. Even sa taon namin, ganun yung nangyayari. Yung mga AX, kinakat nila, pero yung sa pirmahan, kompleto yung amount. Yung mga ganun. Tapos, even the simple, kasi mahilig akong mag-travel, usually domestic. Yung recent trip ko was in Mindanao. I plan to visit yung Marawi City sana. Nasa Camiguin ako that time. Tapos I had an interview with a local. Sabi nila, after Duterte daw, yung mga kapatid natin sa bundok, nagbababaan na ulit. So, that's the reason why hindi ko rin na-complete yung trip kasi medyo may issue dun sa security. Even yung mga ganong issue, alam mo yun, yung affected yung, hindi naman kami related sa government, simple lang kami na nag-work, nag-unwind minsan, pero affected na kami ng kabulastugan ng government ngayon. Yung mga ganong issues po. Tapos, by the way, sa mga taga Cavite, punta kami tomorrow. Meron pa kaming limited slots na available sa car. Lahat ng gustong sumabay, message me. Tomorrow morning, 8 a.m. tayo alis. Saan kayo magmi-meeting? Kahit sa General Trias na lang na City Hall sa tapat. Wow. Pwede na. Aming salamat, Your Honor. Kaya ko na 8 a.m. tomorrow. Saan po kayo sa Mindoro? Sa Bulalakaw po. Bulalakaw. Oo, yes. Ha? Opo. Maraming salamat po at talagang Maraming nainggit po ako salamat, at makakarating kayo. Ako talaga gusto ko makarating. Pero alam mo naman yung mga tuwad committee, pina-arresto ako kaya hindi ako makakarating. Dito na lang kami sa internet na masasama. Ha? Bukas meron kami on solidarity. Oo. Yes, Maraming salamat. We will be there with you. Okay? Maraming salamat sa ay na-honorable. Okay? And So, syempre, mga kaibigan, we have special guest,
Yeah, Miss sandali. Cathy Mac is Mr. in the Chair. house. Nandiyan ba si Cathy? Wala. Hindi, ano muna, inaayos daw yung mic. Sabi ng ating tech kasi. Okay. Bago Oo, natin si Cathy Pinag, tawag muna tayo kay Netizen Mike FW. Yes. Hello everyone. Hello. Hi. Hello. Your Honor. Ana Malindog. I've been following you guys ever since the world began. So, Where are you broadcasting from, Netizen Mike FW? Yep. I just have to say some pieces of my mind here. Affected din ako sa mga nangyayari dyan sa Pinas. Bagamat I'm out of the country, apektado ako kasi I think that was last year. Last year, my father died. Was that last year? No. The other year. The other year, my father died. So, gasto namin talaga buong pamilya. Gasto namin yung so I don't know how much the government provided for my father's hospital expenses. I did not dare or I did not care to find out. But lately, this time it's my mom. November, we discovered we need to bring her to the hospital. So December, pinaoperahan namin siya. Ayan, nagkagasto-gasto na naman kami. So majority of our financial expenses really come from us. So I'm trying to ask myself, ano bang pwedeng maiawas para sa gobyerno? Kasi to be honest, my mom was yung nagtitinda lang sa kalye-kalye. So basically, nagbabayad siya ng mga contribution niya sa gobyerno, pero konti-konti lang yun. So mula nung June, hindi na siya tumatanggap ng pension, and the reason was hindi daw kasi na-update yung record niya mula nung namatay ang father ko. So I was telling my mom, huwag kang mag-alala mama, ako nang magpapasweldo sa'yo kung hindi ka bibigyan ng gobyerno ng pension. So until today, I'm trying to support my mom. So she's already in a 3rd stage cancer for thyroid. So we were advised by the doctor na mag-undergo siya ng radiation, I think next week. And hopefully na okay ang process ng kanyang medical operation. Kasi katatapos lang operation na, and then she will undergo radiation. So I'm not expecting that much. So all I'm thinking is I wish na malagpasan namin ito na miyembro ng pamilya. Ako rin lang naman ang inaasahan ng pamilya namin kasi wala namang kakayahan yung mga kapatid ko sa Pilipinas na mag-provide ng financial aid para sa nangyayari sa pamilya namin. So basically, it's coming from me, yung mga resources, financially speaking. So, yun lang yung PhilHealth na yan. Ano bang nangyayari pala health na yan? I remember during PRR this time na mayroong increase ng contribution from OFWs yata yun. And then a lot of people really reacted negatively. And then okay naman pinalabasan pagkatapos nun. So hindi yata natuloy yung plano magbabayad ang mga OFW na mas malaking amount uwi nila dyan sa Pilipinas. So I don't know what the future holds for us, especially that our political atmosphere seems to be, rocky. So what's gonna happen 2025? That's a big question mark for me. Lalo na may plano akong mag-retire anytime soon, I've been working here in the United States for 15 years. Maybe I'm just waiting for 5 more years and then I will retire by God's grace. Pero yung mga plano ko parang based on what's going on, parang gusto kong baguhin yung plano ko na. Katulad ng sinasabi ng mga kasama natin kanina, na balak natin sanang mag-retire dyan sa Pinas, it looks like it's not gonna happen.
somewhere, somehow, we have to change our plan. But still, our heart is right there. Mula, dyan sa kung saan tayo pinanganak, sa lupain nating minubot yan. Diba? So, yan lang po. And thank you for giving me a space, few minutes. Hello, Maharlika. Hi, Mike. Nako, si Mike. Following you all over. Nag-drive ako. Napakinggan ko yung mga vlog mo. Nagpuputang ina ka. Oo. Nako, Netizen speaker. Mike, saan ka? Nasa Amerika rin ba? Yes po, attorney sa Maryland. I'm based in Alam mo, Maryland. Mr. Busy. Chair and Madam Chair, si Your Honor, si Mike, ay talagang matagal na yan. Parang vlogger din siya. Magaling magsulat yan. Oo. Mas talas at matalino mapagmahal sa bayan. Kaya naman, thank you so much, Mike. At Thank you so much. Sa ating, Unfortunately, ang trabaho ko po dito sa Amerika, nagbubura ng mga bobo. that's nice. Mike, thank you. I hope to see you. Mike, Alright, just to thank let you know, may covered na case rate ang radiology for oncology. No? Dahil tayo nagsulong ng universal healthcare. So lalo na senior citizen ang mami mo, she's entitled to that reduction in the cost of radiology. Okay? Sabihin niyo yan dahil lahat ng Alright. senior citizen ay Thank you. members ng PhilHealth. Hindi ko na lang alam dahil hindi tinanggal nga ang pondo ng PhilHealth kung meron pang sapat na pondo matitira para dun sa case rate for radiation. Okay? Radio Alright. Salamat. Maraming salamat. Hindi pa ata ready si Cathy Binag, so we will call on sino ba ang Hindi, dalawa na lang kasi ang nasa natin, si Cathy at saka si Bea. Pero ang problema, hindi naman problema. Ang lang is kailangan lang ayusin yung mic. So please ayusin niyo yung tapos para makapasok na kayo So, sa dalawang Your Honors na lang ang natitira. si Ronnie A. Wala na Para si Ronnie maka-edit A. naman ang Wala na alindog si ko dahil Bernice maya-maya Guetel. mix program. Wala na rin si Jenny. wala na siguro bukas. Wala na. Wala na. What do you mean? Wala nang wala na doon. After Cathy Binag, Ronnie A. Bernice Guetel, Dia at Jenny. Wala na sila? Wala na ata. Hindi. Ako, Tech, sinong naka-line up ngayon kung meron? Para alam natin. Si Cathy. So, pwede bang ipasok na si Cathy? Pwede ba namin i-recognize na si Cathy? Si Your Honor Cathy? Kasi wala nang ibang mag-uusap na lang tayo para mga Yeah. puro-puro natin, huling diskusyon para Okay. bukas. No? Ang sabi kasi ng tech natin, mga Mr. Chair and Madam Chair, is hindi daw ma-add si Cathy, kasi yung kanyang mic. Ito yung advice, Cathy, if you're hearing us, please try to rejoin StreamYard and allow StreamYard to use your mic. Yun yung sabi. Ng ating technicals. Kasi may nag-manage ng tech. Si Jenny, Your Honor Jenny, nandito Kaya ngayon. natin si Cathy, andito si Jenny. Jenny, Yeah. Your Honor. Go ahead, Your Honor. Ayan, si Can Your you hear Honor. me? Good morning. Yes, we Yes. can hear you. Good Honor. morning, Jenny. Sorry, may problema. Kasi pag nasa Zoom ka, I can hear you. Pero pagdating sa, anyway, StreamYard. Hello, good morning. Mother D, where gising are you ka from? pa. Okay, Yes, so happy. Jenny. Una-una, I'm from The Yes. USA. Ano sa US? Arizona. Second, Arizona. I am a dual. Filipinas. Oh, yes. Third, Mother D, I wish I was there with you today because I really want to meet Attorney Vic Yes, personally. mamaya Pero na yan. alam niyo naman, I message you. Medyo late tayo nag-book. Thanks, Okay, Jen. bibilis sa attorney po. Attorney, nandun kayo. I'm so happy. Okay. Okay. Go Bagong ahead. kahapon po, ang sabi niyo po, kapusta ang bagong Pilipinas? Ang sabi ko, ito na ngayon ang bagong binaboy na Pilipinas. Tama po yan. Okay, ang pamilya ko ay hindi makakapunta for economic and practical reasons. One family is in Muntinlupa, the other one is in Pampanga. So, mahal ang pamasahe, gasolina, traffic, and all. And they might as well work and take care of their kids kasi ang iba sa kanila ay work from home na, no pay, no work. So, might as well to work na lang instead.
Mhm. Pero sila ay nasasaktan sa mga nangyayari. Tulad namin dito, masakit din sa amin. Lahat naman siguro ng buong Pilipino sa buong mundo nasasaktan sa nangyayari dyan. Dahil sa konti naming padala, hindi na siya enough anymore. Tulad na sinabi ni Mother Dina, ang $100 ay kailangan mo ng dagdagan ng $150 kasi kulang. Gusto mong tumulong ng more, but you have also responsibilities here. Bayad ng bahay, kuryente, at pagkain din naman namin. So it's really, really hard. Akala nila pag mataas ang forex is maayos. Ako natasasaktan ako pag maabot na ng $60 pesos per dollar. Kasi sabi ko, ang taas na naman. Lalo na naman tumataas yung mga bilihin dyan. Hindi naman yung taasan mo nga yung forex mo, pero Correct. ano naman mabibili mo? Ganun pa rin, di ba? And I'm looking forward sana si Attorney Vic kung siya manalo sana. I want his platform sana. You mentioned about magkaroon sana ng parehong rates between provincial rates and Metro Manila rates because they all have the same lifestyle regardless. Isa lang naman din ang presyo ng burger, sa rin din presyo ng kamatis, sibuyas, bawang. So bakit mas mababa ang sweldo ng nasa probinsya ka? Like the way, like, you know, I mean, you've been working so hard pero hindi tumataas ang mga sweldo ng mga tao dyan. Which is so devastating. No wonder people are leaving also. Swerte lang ako, nakarating lang ako dito for another reason then. However, we are all devastated for what's happening there. Attorney, you mentioned about healthcare. You mentioned about universal healthcare. I wanted to send you a voice message sana, pero wala kasi kayong messenger. I think the Harry Roque is not working, and I sent you an email, the social social@harryroque.com. I'm not sure if that's working also because I wanted to send you a voice message. And I also sent you a message also, Mother D. Sending you. I'm Sorry? sending you my cellphone now. Sige, sir. Yeah, Nag-message ka sa akin, Jen? I did, Mother. I know you were too Sumagot ba busy. ako? Hindi pa. Sinubukan ko si Maharlika at si Boljakera. It was a voice message because gusto ko sundutan sana about you were talking about the Medicaid. But anyway, Yeah. sana meron tayo doon. I'm talking about the Medicaid and Medicare sa healthcare sana natin sa Pilipinas kung meron nun, ano? So, I sought some information to my mother-in-law who is a retiree. She used to work for the state, so ang dami niyang information na binigay sa akin. I work for the state. Isang parang DSWD dyan sa inyo. But of course, we have better offers here. Yes. Madami naman din kasi mahirap na rin dito. Okay. We offer we provide unemployment assistance, cash assistance, food stamps. However, meron siyang mabilis na lang ito. Meron lang siyang parang hindi naman to habang buhay kami unemployment saka cash assistance. Okay, kailangan meron kang progress. Okay? Now, pag meron kang overpayment, diyan ka namin sisingilin. Make sure talagang meron kang binagbabayad ka rin sa amin kasi na-overpay ka namin. Something like that. I don't know. Wala tayong ganyan. Meron tayo, bigay tayo ng bigay, pero wala naman progress. Yun nga ang sakit-sakit nga sa dinapit natin na bakit kayo bigay ng bigay sa mga mahihirap? Paano naman yung mga hardworking Filipinos talaga? Bigyan nyo naman din kami, sila. Di po ba? Okay, so anyway, sir, yun nga, it's about the healthcare. Now, taxation, gusto kong sana sundutan si Madam UK. Sabi ko nila, they don't file UK taxes. They say that. I believe sa US we do. Correct, Mother D? We do. Yes. We file our own taxes on or before April 15. Actually, nasa Pilipinas ako working, I never filed that because the HR team who does that to the employees, correct? Especially for private companies. Okay, homelessness.
Meron pa rin tayo dito. They're being provided well, pero syempre kailangan din nilang magtrabaho din para naman magkaroon ng progress. Now, my brother who lives in, who's based in Pampanga, he buys bigas from the farmers, directly from the farmers, para naman talaga makatulong din siya. Pero however, hirap na din ng mga farmers natin doon daw, sabi niya. So, yun, ang education, yes, it's very hard na pinapyasan tayo ng education. I'm not sure kung kasama doon ang social assistance. Gusto ko sundan si Your Honorable from Taga Malabon ba yun? The mother who has an autistic child. Yes. I have a niece who's autistic. She goes to school na the school can now cater autistic children. However, kulang sila ng assistance when it comes to, sana meron sana yung social funds pa for therapy and lahat. Kasi ang mahal po ng therapy, that's one of the reasons why I'm working so hard also and to provide them, kasi it's the therapy fees. Hindi ho biro. Ang 5,000 ay mahal pa rin ho yan. Hindi na nga 5,000. I think umabot na siya ng 8,000 per month. Yata. So, kailangan mo siyang dagdagan. Yun ang wala po tayo. Lalo na sa wala sa government. Ang nakakadiri na talaga sila. And then, Mother D, I watched your live with Attorney V hanggang alauna ng madaling araw kanina. So, I'm hoping kung meron pa tayong online interview with Attorney V today, kung meron man, please let us know. Because Later. Kung meron man, Later. okay. Parang Okay, Yes that's po good. natin siya sa coverage ng ating rally. No? Yeah, So, you can okay. join us Kasama siya. sa rally. Mamaya. Yes. Kaya nga po, excited po rin ako. At ngayon po, bilang panghuli po, para sa mga Pilipino po na mga nasa Pilipinas who will and will not be able to join, I tried my best to also convince my friends also, whom I've convinced to vote for BBM, which is I really apologize as well, na parang pasensya na Pareho ito. naman Because tayo. talagang Yeah. talaga, hiyang-hiya rin naman ako. Although my 2 brothers did not vote for him. Kasi alam na talaga nung dalawa. Ako lang talaga, marupok din ako katulad ni Mother D. Anyway, panangalan ko lang sana ay ang taong bayan ay maging mas malakas at mas maingay sa pinaglalaban nilang katarungan. Kasi hindi na siya makatarungan. Hindi na makatarungan mabuhay sa Pilipinas. And it's so sad. Yeah. Bumoto ng totoong makatao, makabayan, at makapilipino. At kung maaari, yung may utak naman, please. Yeah.